Sa nakaraan nating paglalakbay, ay aking tinungo ang pinakamataas na highway system sa Pilipinas, kung saan namangha tayo sa ganda ng mga tanawin at sa makapigil hiningang taas ng mga kabundukan. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, ay muli ko kayong ipapasyal sa summer capital of the Philippines, ang Baguio City, kung saan ay ating pupuntahan ang mga popular na pasyalan upang maipakita ang kagandahan ng syudad. Atin din bibisitahin hindi lamang ang sikat na pasyalan sa Baguio City na Burnham Park, kundi pati na rin ang Diplomat Hotel na mayaman sa kasaysayan ng Baguio City. Kaya halina mga kakapwa, muli ninyo akong samahan sa aking paglalakbay at pamamasyal dito lang yan sa Kapwa Moto TV. Grabe, zero visibility na tayo. Siguro dahan-dahan lang muna tayo dito ngayon mga kapwa sa pagbaba. Dahil wala na tayong masyadong makita. Dahil sa sobrang taas na ng hamog or sobrang kapal na ng hamog. Dahan-dahan lang tayo kasi delikado to. Baka mamaya dumiretso tayo sa bangin. Yan oh, grabe. Ay, may mga truck pa oh. Kanina wala naman masyado itong mga ulap na to eh. Pahirapan ng pagbaba ngayon dito. Sana huwag tayo mapahamak dito sa kapal ng hamog na to. Kaya siguro tinawag na Mount Pulag to kasi mabubulag ka sa hamog. Pati dun sa baba kanina na maaraw kung saan tayo nagpalipad ng drone kanina maano na rin, mahamog na din. Nagkaroon na ng internet connection dito mga kapwa at umaraw na rin, nawala na rin yung mga hamog. Sinearch ko itong Burnham Park, it's 3 hours and 27 minutes. Ang tansya natin na makakarating doon is alas 6 ng gabi. So doon na rin siguro ako maghahapunan at tanghalian dahil masarap yung kainan doon sa may Burnham Park. Di na, let's go! Okay mga kapwa, pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe ko or 2 oras na palang biyahe. Ang oras na natin ngayon is alas 4:30 ng hapon. May 7 kilometro pa bago tayo makarating sa may Nueva Vizcaya Benguet Road. Yun din ang dadaanan natin papunta ng Baguio. At doon na rin siguro tayo magpapakarga ng gasolina dahil paubos na ang gasolina natin. Okay, nandito na tayo sa Nueva Vizcaya, Benguet Nueva Vizcaya Road. Pakarga muna tayo dito, gasolina. Ang oras natin ay alas 5:12. Patuloy pa rin tayo nagbabiyahe mga kakapwa. Ang ganda ng tubig oh, kulay blue na blue. Blue na blue. Tapos mo ba ito parang nalungaw. Malapit na tayo sa sa Baguio. Ang oras natin mga kakapwa is alas 6 na ng gabi. Inabot na tayo ng gabi dito. Madilim na. Hindi ko kabisado yung kalsada kaya mabagal na lang. Nahirapan na rin ako magsalita dahil naninigas na yung panga ko sa lamig. Napakadilim dito. Dilim-dilim. Ayan o, napakadilim dito mga kakapwa. Dahan-dahan na lang talaga ako. 27 na lang ang takbo ko. Pero malapit na rin naman tayo kasi 9 kilometro na lang. Nasa Burnham Park na tayo. Hanggang sa tuluyan ko ng marating, ang Baguio City. Yehey! Sa wakas, narating na natin ang Baguio. Naganap na alas 7:16 o alas 6:17 or 6:17 PM. Ano ba yan? So medyo malayo-layo pa tayo ng konti sa Burnham Park, no? Pero 5 minuto na lang to, nandun na tayo. Hanap lang tayo ng parking, no? Para sa aking pagdating sa Burnham Park, ay agad akong dumiretso sa sakayan ng mga jeep kung saan nandoon ang mga kainan. Maraming kainan ang pwedeng pagpilian dito, ngunit may kataasan ng presyo kumpara sa kapatagan.
Pagdating sa luto at lasa, ay hindi naman matatawaran ang sarap ng kanilang mga pagkain. Ang presyo ay dumidepende sa luto ng ulam na iyong o-orderin. Ngunit para bigyan kayo ng ideya, 170 pesos kada order ng ulam na pinili ko at 25 pesos naman pang bawat order ng kanilang kanin. Sa suma total, 390 pesos ang lahat. Wow, ang galing ko sa math. At pagkatapos kong kumain, dumiretso na ako sa transient house na aking tinuluyan. So yun mga kapwa, no, na nakakita na tayo ng matutuluyan natin dito, which is pag sinearch nyo sa Google dito sa Serenity Transient House, 2 kilometers away from town sa Burnham Park. Pero ang kagandahan naman nila kung makikita nyo may parking sila dito, no? Pwedeng mag-park ng motor, pwedeng mag-park ng kotse. Tapos since mga lean season to, no, walang gaano nagbo-book. Solo ko yung kwarto for 2 packs. So 2 bedrooms siya, double decker. So pinapili nga niya ako dahil 2 kwarto yun. Pero pinili ko yung double decker kasi mas gusto ko yung maliit ang kama. Sa pricing naman nila, una binigay niya sa akin ng 600 pesos nung nag-post ako sa Facebook group na Transient Home for Baguio. Then nag-chat siya sa akin agad. Sinabi niya na agad yung presyo, pati yung map ng nila, ng location nila. So, kompleto details agad. Kaya agad ko siyang nagustuhan. Tinawaran ko siya ng 100 pesos, 500, pumayag naman. So, ayun, 500 pesos until 11 AM daw tayo bukas dito. So, ngayon, maghahanda lang muna ako, magsha-shower lang muna ako. Tapos, matutulog na tayo. Dahil 3 hours lang yung tulog ko kagabi. Okay. Okay guys, alas 9 na ng gabi. Papahinga na ako until bukas. Good night. Good day everyone and welcome sa ating day 2 ng Motovlog Adventure dito pa rin sa Kapwa Moto TV. Kahapon ay pumunta tayo ng highest point at nagtungo tayo dito sa Baguio para mag-ipon ng lakas. At tayo ay nakatulog naman ng mahimbing dito sa transient home or transient house na ating tinuluyan. Ngayon ay ipapasyal ko kayo mga kakapa sa ating day 2 ng pamamasyal dito sa Baguio City at sana ay mag-enjoy kayo. Halina at samahan niyo muli si Jeff from Kapwa Moto TV. Halina po. Ngayon mga kapa, alis na tayo. Ito yung tinuluyan nating transient house or transient home. Ngayon ay tutungo na tayo sa susunod nating destination which is ang meron lang siyang 5.9 kilometers away from here. So tara na mga kapa. Yan, liliko daw tayo dito mga kapa, kaliwa. Medyo maraming sasakyan dahil nga Baguio to at city na rin siya. Di ko rin masyadong familiar yung kalsada dahil nga hindi naman ako tiga dito at madalang lang ako pumunta dito. Pero ito yung first time ko na nagpunta ng nakamotor dito mga kakapwa. Ako, mali yata ako ng pinasukan. Oo nga, mali nga ako. Patay. Lalo na bawal dito yung motor sa May Session Road. Naku po. Lalo tayo na palayo. Grabe pala ang traffic dito. Oh, napaka-traffic oh. Pulang-pula si Waze. Hanggang dun. Yun, nakaalpas din tayo sa puro traffic na yun. Ang haba ng traffic, grabe. Well, update ko pala kayo sa klima dito. Malamig dito pero hindi siya kasing lamig ng mga dinaanan ko kahapon. Kung gusto niyo talaga ng mas malamig, yung Benguet, Nueva Vizcaya Road. Napakalamig doon, grabe. Pero dito sa Baguio, okay lang. Hindi naman ako masyadong nilalamig Although nararamdaman ko yung lamig, pero hindi gaano. At kayang-kaya naman i-tolerate. Grabe, ang linis pala dito sa loob ng Baguio, no? Para kang nasa ibang bansa. Napanatili yung no parking sa mga gilid ng kalsada. Ang time check natin, it's 8:27 AM. At araw ng Monday ngayon, o araw ng Lunes. Kaya maraming mga estudyante ang nagsisipasukan sa kanilang mga eskwelahan. Ang ganda naman talaga dito, no? Tingnan nyo mga kapa. Kahit city siya, marirelax ka pa rin sa mga ganda ng tanawin dito. Grabe, ang ganda oh.
Right, nandito na tayo sa Mines View Park. Dito sa may kanang bahagi ko, itong nakikita yung kulay green na to. Ayan, yan yung Mines View Park. Ewan ko lang kung bukas sila. Sige, may bayad na yata yung pagpasok ngayon. So ayun mga kapwa, mga pala may bayad pala yung pagpasok dito sa Mines View Park. 10 pesos lang naman para sa mga adult and 5 piso lang naman sa mga bata. Alright, tapos na tayo sa may Mines View Park. Dito naman tayo sa may The Mansion. Siguro daanan na lang natin to kasi mahirap din mag-park doon mga kapwa. Pero ipakita ko sa inyo, no? Daanan naman natin yun eh. Dito lang yun. Okay mga kapwa, ito na yung The Mansion. Yan. Dahan-dahan lang tayo, no? Parking kasi dito, ayan, no? Tapos dito sa kabila, pasyalan din. Yan. So hindi na tayo bababa. Diretso na tayo ng Diplomat Hotel or ng Burnham Park pala. Sorry. Alright mga kakapwa, dito na tayo ulit ngayon sa Burnham Park. Oras natin ay hindi ko alam. Pero alam ko around 9 a.m. So pasyal muna tayo dito. Tapos ang last destination natin mamaya is Diplomat Hotel kung bukas. Hindi ko kasi alam kung bukas pa yon o hindi na. Ewan ko lang kung makapagpalipad tayo ng drone dito, pero subukan natin. Kay sarap tumambay at magmuni-muni sa tahimik na kapaligiran ng Burnham Park. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming mga lokal at turista ang mga nagpupunta dito. Hindi lamang pamamasyal at pagmuni-muni ang tanging magagawa dito. Maaari din kayo magrenta ng bisikleta at ma-enjoy ang inyong pamamasyal. At maaari din kayong mamangka sa lagoon na perfect bonding sa pamilya o sa magjowa. At syempre, maaari din kayong magpalitrato sa mga mascot man tulad nito.
Ngunit alam nyo ba na ang Burnham Park ay inihango sa architect at urban planner na si Daniel Hudson Burnham? Dahil siya ang gumawa ng orihinal na disenyo, hindi lamang sa Burnham Park, kundi pati ang mismong lungsod ng Baguio. Okay guys, ang oras natin ay ganap na alas 10 ng umaga. At tayo ngayon ay paalis na ng Burnham Park. Ang last destination natin ay pupunta naman tayo sa Diplomat Hotel. Lourdes Grotto. Oh, taas niyan ah. Alam ko may daan yan doon sa likod. Pwede kang mag-back tour doon. Grabe ang taas pala dito sa may Diplomat Hotel, no? Pataas ang pataas, oh. Hop. Alubungan. Okay. Hindi ako nagkakamali, banda ron yun eh. Ayan, bukas pala siya. Taxi, no entry. Tingnan natin banda ron, no? Ang Diplomat Hotel ay popular sa napakaraming kababalaghan at katatakutan na kwento. Ngunit siksik din ito sa maraming kasaysayan na naganap sa nasabing lugar. Tinawag itong Diplomat Hotel dahil nabili ito ng kumpanyang The Diplomat Hotels Corporation, na kung saan ginawa nila itong bahay panuluyan mula 1972 hanggang 1982. Ngunit bago patawagin Diplomat Hotel ito, ay naging rest house na ito ng Dominicanong seminarista at ginawa itong eskwelahan na tinawag nilang Colegio del Santissimo Rosario sa taong 1915. Ito ay naging himpilan din ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan marami dito ang pinahirapan, ginahasa, pinatay at pinugutan ng mga ulo. At sa kasalukuyan, tinatawag na itong Baguio City Heritage Hill and Nature Park at diniklarang cultural property na ng National Historical Commission of the Philippines. Mga kakapwa, kasamaan palad, hindi na tayo pwedeng pumasok sa loob ng Diplomat Hotel dahil sinarado na daw ito before pandemic pa, pero not sure natin kung before pandemic pa or yung specific date niya. Ang reason kung bakit isinara nila ang Diplomat Hotel is for safety precaution ng mga turista, kasi medyo may kalumaan na yung hindi lang pala medyo, talagang luma na talaga yung Diplomat Hotel at hindi na safe para sa mga turista na pumasok pa sa loob dahil may mga debris daw ng mga bato na nagsisihulugan doon. So, yun mga kapwa. Ayun mga kakapwa, na umaasa ako na kayo ay nag-enjoy at nasiyahan sa aking mga ginawang video. At kung narito ka pa sa aking video vlog na ito, ibig sabihin tinapos niyo po ang aking video vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At muli, this is Jeff again with Kapwa Moto TV. Maraming salamat po. Wow, ang ganda. Nagkadaligaw-ligaw tayo kanina mga kapwa. Nadaan tayo sa Kenon, sarado pala. Pero sa pag-ikot natin, ayan, maganda pala yung andito, tanawin. Yan, Marcos Highway na, yay! Oras natin is 11:36. Every time I hear a phrase my mother used to say to me,
Everything happens for a reason. I get the feeling I need a little taste of home, home, home. Just a little taste of home. I need a little taste of home, home, home. I need a little taste of home. Nothing like kitchen conversation, steam coming up off the stove, photographs down the staircase showing our stories unfold. Alas Every 3:30. time I hear a Bayan ng song Arayat. my father used to sing to me,